Isang tahimik na hapon sa Kuala Lumpur, biglang bumagsak mula sa mataas na gusali ang katawan ng isang dalagang babae. Wala siyang saplot, nakakross ang kanyang mga braso sa dibdib na parabang mahimbing na natutulog. Ilang oras lang lumipas, misteryoso naglaho ang kanyang bangkay na walang iniwang bakas at nag-iwan ng maraming tanong sa publiko. Ngunit para lubos na maunawaan ang lalim ng trahedyang ito, kailangan nating bumalik sa mga nakaraang taon. Si Ivana Esther Smith ay nagmula sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Limburg sa Southern Netherlands. Siya ang bunsong anak sa kanilang pamilya at 14 na taon ang agwat sa kanyang nakakatandang kapatid na si Randy. Lumaki siya sa isang pamilyang may halo-halong kultura, may Dutch, Indonesian at Chinese. Ang kanyang mga magulang na sina Marcelino at Karen Smith ay parehong nagbebenta ng second-hand na sasakyan. Masasabing mahigpit na mga magulang, pero labis ang pagmamahal sa kanilang mga anak. Ngunit ang unang malaking pagbabago sa pagkabata ni Ivana ay nangyari noong 2002 nang siya ay 3 gulang pa lamang. Kinakailangang lumipat ng kanyang mga pinakamamahal na lolo't lola sa Penang, isang lungsod na nasa isang isla ng Malaysia. Labis itong ikinawasak ni Ivana. Tumanggi siyang kumain at ang tanging nais niya ay makasama muli ang kanyang lolo't lola. Dahil sa tindi ng tiwala at pagmamahalan, pumayag ang kanyang pamilya na siya ay manirahan sa Penang kasama ang kanyang lolo't lola. Dahil sa kanila niya, mas naramdaman ang proteksyon at walang kondisyon na pagmamahal. Nang magsimula na siya sa bagong buhay sa Penang, doon na rin siya nag-aral ng kanyang kindergarten hanggang high school at nakapagtapos sa murang edad na 16. Sa mga taong yon, kahanga-hanga ang kanyang husay pagdating sa academics at naging bihasa siya sa iba't ibang lingwahe. Natutong tumugtog ng instrumento at nakatanggap ng mga formal na pagsasanay sa martial arts. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, hindi niya kailanman binitawan ang kanyang pangarap na maging isang international fashion model. Ngunit hindi lang basta siya nangarap, kumilos din siya. Nagsimula siyang magmodelo sa edad na 13 at makalipas lang ang 2 taon, nakuha niya ang 2nd pwesto sa Malaysia Supermodel Search. Ang tagumpay na iyon ay naging mahalagang sandali sa kanyang buhay, na nagbukas sa kanya ng landas patungo sa professional na karera sa pagmamodelo. Sa tangkad niya na 5'11" ay napaka-attractive ni Ivana at kitang-kita ang kanyang determinasyon na umangat sa napaka-competitive na mundo ng fashion. Dala ng kanyang tagumpay, tumuntong si Ivana sa international stage nang sumali siya sa Face of Beauty International Pageant sa Taiwan noong 2014. Ipinagpatuloy ni Ivana ang kanyang pag-angat at sa edad na 18, gumawa siya ng matapang na desisyon na lumipat sa Kuala Lumpur na kabisera ng Malaysia upang maging full-time model. Doon siya pumirma ng kontrata sa Triumph Agency, regular na rumarampa sa mga fashion show at sumasali sa mga high-end fashion shoots. Ang tagumpay na ito ay lalo lamang nagpaalab sa kanyang determinasyon na isang araw ay matupad ang kanyang pinakamatinding pangarap. Yun ay ang maglakad sa runway bilang isang Victoria's Secret model. Habang nagtatrabaho sa Malaysia, nakilala ni Ivana si Lucas Kramer, isang Belgian model. Unti-unti sila naging malapit sa isa't isa hanggang sa nauwi ito sa isang romantic relationship. Pareho silang may matinding passion sa fashion at sinusuporta ng isa't isa sa kanilang career. Sa parehong panahon, naghahanda rin si Ivana na sumali sa Top Model Belgium 2018 sa Paris, isang mahalagang kompetisyon na maaaring magdala sa kanya sa mas malaking international stage. Kasabay ng lumalaking ambisyon, unti-unti ring ini-enjoy ni Ivana ang makulay na social life sa Kuala Lumpur. Noong October 2017, ipinakilala siya kina Alex Johnson at Luna Johnson, isang American couple na nakatira sa 20th floor ng The Cap Square Residences, isang luxury apartment complex na matatagpuan sa pagitan ng iconic na Petronas Twin Towers at ng masiglang Surya KLCC Mall. Habang mas nakikilala niyang mag-asawa, nalaman ni Ivana na si Alex, 44 years old, ay nasa negosyo ng cryptocurrency habang si Luna naman, na 31 years old, ay nagtatrabaho bilang high school teacher. Mayroong silang anak at kilala sila sa kanilang masiglang lifestyle, madalas nakikita sa mga exclusive nightclubs sa Kuala Lumpur kung saan halos isang dekada nang kilalang-kilala sina Alex. Ilang linggo lamang matapos ang kanilang unang pagkikita, muling nag-cross ang landas ni Ivana at ng mga Johnson sa isang espesyal na event sa Prime, isa sa pinakasikat na nightclub sa syudad noong gabi ng Halloween.
Doon ay sumayaw sina Luna at Ivana sa dance floor. Nag-perform sila ng mga flirtatious at sensual na dance moves na sobrang mapangahas. Ayon sa mag-asawang Johnson, napansin nila na si Ivana ay mas mukhang mature kaysa sa kanyang edad na 18. Naalala pa ni Alex na pinuri ni Ivana si Luna at tinawag itong napaka-seductive na babae. Pagkatapos ng gabing yon, madalas na silang nag-uusap sa WhatsApp. Kinagabihan nagkaroon ng intimate na sandali ang tatlo na nagmarka ng pagbabago sa kanilang relasyon mula sa simpleng pagkakaibigan patungo sa mas personal na ugnayan. Kinaumagahan, nag-text si Ivana kay Luna upang magpasalamat sa nagdaang gabi at nagtanong kung anong ginagawa nito. Magiliw na tumugon si Luna at ipinahiwatig ang kagustuhan niyang makitang muli si Ivana. Mula sa simpleng palitan ng messages, nagsimulang mas madalas na pagkikita ni Ivana at ng mag-asawang Johnson. Madalas na siyang dumadalo sa mga high-end na party at mga nightclub events sa buong syudad at lalo pang naging malapit sa mag-asawa. Noong mga panahong iyon, nakatira si Ivana kasama ang kanyang nobyo. Aktibong tinutuloy ang kanyang modeling career at lubos na niyayakap ang kasiyahan ng kanyang kabataan. Gayunpaman sa mga gabing nasa party siya ay nagdala rin sa kanya sa mas delikadong mundo. Mundo na kung saan ay hayagang gumagamit ng droga at napakalapit sa tukso. Dumating ang December 6, 2017, isang petsang nag-iba sa kapalaran ni Ivana, ilang oras bago sumabog ang isang trahedya. Nung gabing yon, dumating si Ivana sa Mantra Rooftop Bar and Lounge, isang high-end na lugar na kilala sa magagandang tanawin ng skyline. Nandoon siya para magtrabaho bilang crowd model, para makatawag pansin at makahikayat sa mga tao sa nightclub. Ayon sa kanyang agent, nagsimula ang gabi na kasing kinang ni Ivana. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula siyang magtanong tungkol sa ecstasy, isang party drug na karaniwang ginagamit sa mga nightlife. Bandang 10:30 ng gabi dumating sina Alex at Luna sa Mantra upang salubungin siya. Nakuhanan sila ng CCTV habang masigla at sabay-sabay na sumasayaw sa gitna ng crowd, halatang enjoy na enjoy. Sa buong magdamag, ilang ulit din nakita sina Ivana at Luna na magkasamang lumalabas mula sa restroom, na nagdulot ng hinala na baka gumagamit sila ng droga. Bandang 2:00 ng madaling araw, umalis sila mula sa Mantra Rooftop papunta sa isa pang eksklusibong nightclub. Sa pagkakataon ito, para dumalo sa kaarawan ng isang kaibigan. Ang club na yun ay madalas na puntahan ng mga mayayamang elite at kilala rin sa lantarang paggamit ng party drugs. Bandang 5:00 ng umaga nakuhanan sa CCTV sina Ivana at ang mag-asawang Johnson na umaalis sa club. Makikitang buhat-buhat ni Alex si Ivana papasok ng elevator. Nakayakap ang mga braso nito sa kanyang balikat. Tahimik na sumusunod si Luna, halatang pagod na pagod. Pagkaalis nila sa club, bumalik silang tatlo sa Cap Square Residences at umakyat sa apartment ng mga Johnson sa ika-20th floor. Pinalis ni Luna ang babysitter na nagbabantay sa kanilang anak. Pumasok si Alex sa kwarto habang si Ivana at Luna naman ay nakaupo sa sofa, sabay na umiinom ng apple cider. Maya-maya badang 6:00 ng umaga, tinawagan ni Ivana ang kanyang nobyo na si Lucas. Ipinaliwanag niya na kahit nangako siyang uuwi ng mas maaga, napagpasyahan niyang magtagal pa ng kaunti para makipag-usap sa isang kaibigan at pumayag naman si Lucas. Ngunit ilang minuto lang lumipas, nakatanggap siya ng hindi inaasang tawag mula kay Luna. Nakalmadong nagsasabi na kasama niya si Ivana at sinabi na okay lang lahat. Medyo nagulat si Lucas sa kakaibang tawag na yon, pero binaliwala lang niya. Iniisip na baka totoong kasama lang ni Ivana ang isang babaeng kaibigan tulad ng nabanggit nito kanina. Hindi niya alam na kasama rin pala si Alex. Bandang 7:00 ng umaga nagpadala si Ivana ng selfie kay Lucas kasama ang mensahe na nagsasabing siya ay nagpapahinga. Napansin ni Lucas na parang may kakaiba sa tono ni Ivana, ngunit inisip na lamang niya na baka dala lang yun ang pagod mula sa magdamagang party. Bandang 7:45 ng umaga umalis si Luna para ihatid ang kanyang anak sa paaralan at bumalik siya sa kondo bandang 8:15 ng umaga. Pagkabalik ni Luna sa kondo, nadatnan niyang gising na si Ivana na nakahiga sa tabi ni Alex na mahimbing pang natutulog. Tahimik na lumapit si Luna at bumulong ng nakabalik na ako. Pagkatapos lumipas silang dalawa sa sala at umupo sa sofa. Ayon kay Luna, nagpatugtog ng music si Ivana, naghubad at nagkaroon sila ng maselang sandali.
Pagkatapos, dahil sa pagod sa ginawa nila ni Ivana, bumalik si Luna sa kwarto at humiga sa tabi ni Alex. Bandang 10:00 ng umaga nagising si Luna at nakita si Ivana na palakad-lakad sa loob ng apartment, nagsasalita na mag-isa at tumatawa. Kaya nagulat si Luna sa kakaibang asal ni Ivana. Pero dahil groggy pa siya, bumalik siya sa sofa at nakatulog muli. Nang magising ulit siya bandang 1:25 ng hapon, napansin niyang nakakalat pa rin sa apartment ang mga damit, sapatos, pitaka at cellphone ni Ivana. Ngunit si Ivana mismo ay wala na roon. Inisip ni Luna na baka kinuha lang nitong ilang gamit at umalis para sa isang photoshoot tulad na nabanggit ni Ivana habang sila nagiinuman, kaya hindi niya gaanong pinansin. Ngunit makalipas lamang ang mahigit isang oras, bandang 2:45 ng hapon, isang residente nakakauwi lang sa kanyang unit sa ika-6 na palapag ng Cap Square Residences ang nabigla sa kanyang nakita sa labas ng kanyang balkonahe. Sira-sira ang kahoy na rehas at may mga piraso ng debris na nakakalat sa sahig. Habang papalapit, nagulat siya na makita ang hubot-hubad na katawan na isang dalagang nakahiga nang hindi na gumagalaw. Nakakross ang mga braso nito sa kanyang dibdib na para bang sinadya ang pagkakapwesto. Dahil sa gulat at takot, agad niyang tinawagan ng mga pulis at iniulat ang nakita. Sinabi din niya na wala siya sa kanyang unit mula 9:00 ng umaga at kababalik lamang niya. Ibig sabihin, kung sakaling pumagsak nga si Ivana, malamang nangyari ito sa oras na wala ni isang saksi sa buong palapag. Ngunit ang pinagtataka ng lahat ay halos 6 na oras na katahimikan, walang sigaw at walang ingay ng pagbagsak. Natagpuan ang bangkay ng dalaga sa loob ng courtyard at hindi nagtagal ay nakilala nga siya bilang si Ivana. Upang malinawan ang hindi maipaliwanag na oras na yon, sinimula ng mga investigador ang pagsusuri sa surveillance footage ng gusali. Sinubukan nilang alamin ang mga huling galaw ni Ivana. Bandang 5:44 ng umaga, nakuhanan siya ng CCTV habang papasok ng elevator kasama sina Alex at Luna. Pagkatapos ng sandaling yon, wala nang naitalang video na nagpapakitang lumabas siya ng gusali. Dahil dito, nagtungo ang mga pulis kasama ang pamunuan ng building sa apartment ng mga Johnson. Bandang 3:00 ng hapon, sinubukan nila makipag-ugnayan sa unang pagkakataon, ngunit walang sumagot mula sa loob. Mula sa loob ng unit na iulat na may mga kakaibang ingay na narinig na parang may mabibigat na bagay na hinihila o binabangga, at lalo na ang mga malakas na tunog na tila bakal na nagkakalampagan. Ngunit wala pa rin nagbukas ng pinto. Makalipas ang ilang oras, bandang 5:00 ng hapon, bumalik ang mga pulis. Sa pagkakataong ito, binuksan na ni Alex ang pinto kasama si Luna at pinapasok ang mga pulis. Itinanggi nilang may alam sila sa nangyari kay Ivana at sinabi na natutulog daw sila nung oras na umano'y nahulog ito bandang 10:00 ng umaga. Sa loob ng apartment, natagpuan ng mga pulis ang mga gamit ni Ivana, gaya ng kanyang damit, sapatos, pitaka at cellphone. Ngunit kapansin-pansin na ang kanyang underwear ay nawawala at walang maipaliwanag na dahilan dito. Dahil sa mga hindi tugmang detalye, napilitan ng mga pulis na arestuhin sina Alex at Luna, hindi dahil sa mismong pagkamatay ni Ivana, kundi sa kasong may kinalaman sa droga. Sa Malaysia, napakabigat ng parusa sa droga. Ang simpleng pagkakaroon nito ay maaaring humantong sa parusang kamatayan. Kinagabihan, lumabas ang paunang drug test at pareho nag-positive sina Alex at Luna. Ngunit nakapagtataka, humiling ang dalawa ng pangalawang test at sa pagkakataong yon, lumabas na negative ang resulta. Ang pagbibigay daan sa ikalawang test, sa kabila ng malinaw na resulta ng unang pagsusuri ay nagdulot ng malaking pagdududa sa publiko. Marami ang nagtanong kung may impluwensya o pera na kumilos sa likod ng proseso. Lalong lumalim ang pag-aalala ng publiko nang mabunyag na habang pansamantalang nakakulong, binigyan ng mag-asawang Johnson ng kaluwagan at privilege. Pinayagan silang tumawag sa kanilang kasambahay at inutusan itong linisin ang kanilang apartment. Dahil sa utos na yon, itinapon ng kasambahay ang mga basag na bote ng apple cider at iba pang gamit na posibleng naglalaman ng mga mahahalagang forensic evidence. Dahil dito, lubhang naapektuhan ang integridad ng crime scene bago pa man ito masiyasat ng maayos sa mga investigador. Kasabay nito sa unang pagsusuri ng dalawang doktor mula sa Malaysia, sinabi nila na si Ivana ay namatay dahil sa mga pinsalang tinamo sa pagkakahulog mula sa mataas na lugar at ito ay itinuturing nilang aksidente.
Batay sa tinatayang oras ng rigor mortis na nagsimula sa pagitan ng alas 10 hanggang alas 11 na umaga, tinukoy ng mga forensic expert na malamang ay umaga ng December 7, 2017 nang mamatay si Ivana. Kahit hindi pa kompleto ang resulta ng forensic, mabilis na idineklara ng mga otoridad sa Malaysia na ang insidente ay isang malungkot na aksidente na resulta ng alak at droga. Isinara ang buong kaso sa loob lamang na wala pang 24 hours na nagdulot ng malawakang galit mula sa publiko dahil agad na binaliwala ang posibilidad ng foul play. Lalong lumakas ang hinala ng marami nang si Lucas, ang nobyo ni Ivana, ang unang nagbalita sa kanyang pamilya tungkol sa trahedya. Agad na tumungo papuntang Kuala Lumpur sina Marcelino at Karen, mga magulang ni Ivana, kasama ang kapatid niyang si Randy upang iuwi ang kanyang bangkay at humingi ng malinaw na sagot mula sa mga otoridad. Pero sa halip na makakuha ng malinaw na paliwanag, hinarap sila ng mga opisyal ng Malaysia na humingi sa kanila ng pirma sa isang dokumento na nagsasabing aksidente at walang foul play sa pagkamatay ni Ivana bago pa nila ibigay ang kanyang katawan. Tumanggi ang pamilya at matibay nilang pinanindigan na may mas kahinahinalang nangyari. Lalong tumindi ang tensyon hanggang sa tuluyan na ring ibinigay ng mga otoridad ang bangkay. Ngunit nang makita ng mga magulang si Ivana sa huling pagkakataon, nagulat sila dahil kapansin-pansin na may mga pasasya sa kanyang braso at binti. Sa sandaling yon, tuluyan nang nawala ang anumang alinlangan. Kahit iginigiit ng mga opisyal ng Malaysia na aksidente ang nangyari, nakumbinsi ang pamilya ni Ivana na mayroong pagtatakip o may itinatago. Agad nilang dinala ang kanyang katawan pabalik sa Netherlands para sa isang independent autopsy. Sa pagkakataong ito, ang pagsusuri ay isinagawa ni Dr. Frank van de Got, isang kilalang forensic pathologist mula Netherlands. Ang kanyang mga unang natuklasan ay taliwas sa ulat ng Malaysia. Natuklasan niya ang matinding pisala sa ulo na malamang ay nangyari bago pa siya nahulog. Mas nakakabahala pa dahil lumabas sa blood test na may laman ang katawan ni Ivana na alak, cocaine at PMMA, isang hallucinogenic stimulant na kilalang sanhi ng heart failure at kamatayan kahit sa napakaliit na doses. Masusing pinag-aralan ni Dr. Frank ang mga ebidensya at tumutok sa isang nakakakilabot na detalye. Wala ni isa sa mag-asawang Johnson ang nagpositibo sa PMMA, kahit na ito ay malinaw na natagpuan sa dugo ni Ivana. Malinaw na ay pinapahiwatig nito na maaring nakainom si Ivana ng droga sa ibang lugar o oras, hiwalay sa mga taong nasa loob ng apartment. Bukod pa rito, napansin ni Dr. Frank ang kakaibang posisyon ng katawan ni Ivana. Mahigpit na nakayakap ang kanyang mga braso sa dibdib, isang posisyon na bihirang makita sa mga matataas na pagbagsak. Karaniwan, otomatikong iniuunat ng katawan ang mga braso at binti bilang reflex bago tumama sa lupa. Patuloy na idinikumento ni Dr. Frank ang mga palatandaan na maaring patay na si Ivana bago pa siya mahulog. Napansin niya nagsimula na ang rigor mortis o paninigas ng kalamnan na karaniwang lumalabas isang oras matapos ang pagkamatay. Dagdag pa dito, kakaunti lang ang dugong nakita sa lugar ng insidente. Posibleng tanda na tumigil na ang pagtibok ng puso ni Ivana bago pa siya bumagsak. Natagpuan din ang DNA ng isang lalaki na kalaunan ay nakumpirmang kay Alex sa ilalim ng mga kuko at sa loob ng katawan ni Ivana. Lalo pang lumakas ang hinala dahil sa disenyo ng balkonahe kung saan nangyari ang insidente. Mas mataas ito kaysa karaniwang railings at may mga naka-install na aircon units sa gilid na halos imposibleng mahulog ng aksidente kahit palasing o nasa impluwensya ng droga. Dahil sa mga detalyeng ito, nagsimulang tanggapin ng pamilya ni Ivana ang isang nakakatakot na posibilidad. Ang kanyang kamatayan ay hindi aksidente, kundi isang sinadyang gawain. Sa huling linggo bago magpasko, si Ivana ay cremate sa isang pribadong seremonya sa Roman City, Netherlands noong December 21, 2017. Bagamat labis na nagdadalamhati, nangako ang mga magulang ni Ivana na sina Marcelino at Karen na ipaglalaban nilang hustisya anuman ang mangyari. Determinado silang alamin ang buong katotohanan, kahit pa mga hulugan ito ng pagtutol sa mga makapangyarihang puwersa na tila nagpoprotekta kina Alex at ng kanyang asawa. Bunga ng kanilang walang tigil na pagpupursige, noong July 2018 napilitan ng mga otoridad sa Malaysia na magsagawa ng malawakang forensic re-examination upang muling suriin ang mga pangyayari sa likod ng pagkamatay ni Ivana. Bagamat hindi ito isang kasong kriminal, itinuring ang inquest bilang tanging natitirang pagkakataon
upang masusing suriin ang lahat ng ebidensya at matuklasan ang tunay na sanhi ng trahedya. Kapansin-pansin wala si Alex at Luna sa buong proseso ng inquest. Dahil ilang sandali lamang matapos sa pagkamatay ni Ivana, umalis ang mag-asawa sa Malaysia at lumipat sa US. Mula noon, tumanggi na sila makipagtulungan sa mga investigador at hindi rin tumugon sa anumang opisyal na katanungan. Dahil sa kanilang kahina-hinalang pananahimik, naging napakahalaga ang mga testimonya ng mga saksi para sa investigasyon. Ipinatawag ang ilang tao upang magbigay ng testimonya, kabilang ang isang residente na nasa 14th floor na nagngangalang Tan. Ayon sa kanya, bandang alas 10 ng umaga ay nakarinig siya ng malakas na tunog na parang may mabigat na bagay na bumagsak mula sa itaas. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, wala naman daw siya nakitang kakaiba. Sa hiwalay na ulat, isang empleyado ng gusali ang sumalungat sa naunang pahayag ng pamilya Johnson. Ayon sa kanya, nang pumasok si Ivana sa labi nung umagang yon, tila litong-lito ito at hindi matatag ang kilos ng dalaga. Dahil dito napaisip ang publiko kung maaring hindi maayos ang lagay ng kanyang pag-iisip nung nangyari ang insidente. Bukod dito, lumutang din si Adam White, kaibigan ni Alex, at sinabi niyang napaiyak si Alex habang ikinuwento ang pagkamatay ni Ivana. Ngunit dahil malapit ang personal na ugnayan niya sa isang itinuturing na posibleng suspect, ang kanyang testimonya ay agad na itinuring na may kinikilingan at hindi isinama sa listahan ng mga pinagkakatiwalaang saksi. Sa usaping forensic naman, naglabas ng magkasalungat na konklusyon ang mga eksperto. Isang espesyalista mula sa Malaysia ang nagsabi na buhay pa si Ivana nang siya'y mahulog, batay umano sa mga pinsalang natagpuan sa kanyang tiyan at dibdib. Ngunit ibinasura ng hukom ang opinyong ito dahil wala itong sapat na legal at scientific basis. Kabaliktaran nito si Dr. Frank na nakilahok sa pagdinig sa pamamagitan ng remote session ay nagbigay ng ganap na magkaibang pananaw. Ayon sa kanya, patay na si Ivana bago pa siya mahulog at ebidensya raw dito ang mga palatandaan ng rigor mortis at ang kakaunting dugo na natagpuan. Dagdag pa niya, ang mga pasa sa katawan ni Ivana ay hindi tugma sa mga karaniwang pinsalang dulot ng pagkahulog, kundi mas malamang na resulta ng pang-aabuso bago siya mamatay. Nagpatindi pa ng kontrobersyal ang pahayag ng isang babaeng opisyal ng mga pulis sa Malaysia. Ayon sa kanya, iniutos daw ng kanyang nakatataas na tinutukoy lamang bilang si Ficel na ang kaso ay itinuring agad bilang isang aksidente mula pa sa simula kahit na mahinala siyang may foul play. Ikinuwento rin ng mga opisyal ng mga pulis ang tungkol sa sobrang higpit at mabigat na pressure sa kanilang trabaho, kung saan ang mga tauhan ay pinipilit na isara agad ang kaso sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng mga hindi pa rin malinaw at magkasalungat na ebidensya, noong September 14, 2018, nagpa siyang hukom na ang pagkamatay ni Ivana ay isang aksidente na iniuugnay sa pagkawala ng kontrol matapos uminom ng alak at pampasigla ng droga. Mariing tumutol ang pamilya ni Ivana, iginiit nila na kulang sa seryosong investigasyon at hindi ito nagbigay ng hustisya sa katotohanan. Dahil dito nagdesisyon ang pamilya Smith na humingi ng tulong kina Mark Williams Thomas, isang dating investigador ng krimen mula sa Britanya, at David Wells, isang kilalang abogado. Noong 2019, bumiyahe ang dalawa papuntang Kuala Lumpur upang mangalap ng ebidensya at gumawa ng isang independent report. Sa isang pampublikong pahayag, sinabi ni Wells na kung ang kaso ay nangyari sa United Kingdom, ito ay itrato bilang isang kaso ng pagpatay o homicide. Dahil sa pressure mula sa pamilya at sa natuklasan sa ulat na yon, nagkaroon ng malaking pagbabago. Noong March 2019, ang Malaysian High Court ay pumayag na muling buksan ang kaso at baligtarin ang unang hatol na aksidente ang pagkamatay. Kinilala ng korte ng ilan sa mga sugat ni Ivana ay posibleng natamo bago pa siya mahulog. Dahil doon, opisyal na itinuturing ng mga suspect sina Alex at Luna at muling binuksan ang investigasyon para sa pamilya ni Ivana. Nagbigay ito ng kaunting pag-asa, ngunit nanatili pa rin hindi nasasagot ang ilang tanong, tulad ng bakit biglang umalis ng Malaysia ang mag-asawang Johnson, ang dahilan sa kanilang ikalawang drug test request, at kung ano talaga ang nangyari noong umagang yon. Pagkatapos muling buksan ang kaso, sina Alex at Luna na nakatira noon sa Miami, Florida, ay patuloy na tumanggi makipagtulungan sa mga otoridad. Noong 2020, naglabas ang mga pulis ng Malaysia ng International Search Request sa pamamagitan ng Interpol Green Notice,
Ngunit hanggang ngayon ay nabigo ang lahat ng pagsisikap upang matagpuan ang mag-asawa. Habang sinusundan ng ilang leads sa US, isang reporter ng Daily Mail at ang kanyang film crew ang nakakita kay Luna sa kalye ng Miami. Nanatili siyang magalang ngunit tumanggi na mai-film at sinabi niyang sila ni Alex ay nakakatanggap ng mga online threats, kabilang ang isang anonymous call na nagbabanta na dukutin ang kanilang anak. Maraming mamamayan sa Malaysia ang nagalit sa kaso ni Ivana. Binabatikos ang impluwensya ng mayaman na dayuhan at ang mga kakulangan sa sistemang panghustisya. Patuloy namang lumaban ang kanyang pamilya, pinangungunahan ng kanyang ina na si Karen para sa hustisya. Pagsapit ng 2023, nagsumiti sila ng formal na petisyon kay Prime Minister Anwar Ibrahim upang muling buksan ang kriminal na investigasyon. Agad itong nakakuha ng atensyon mula sa publiko at maging sa pandaigdigang media. Noong 2024, lalo pang lumaban ang pamilya ni Ivana sa pamamagitan ng paghahain ng civil lawsuit laban sa gobyerno ng Malaysia, sa Inspector General of Police at sa Ministry of Home Affairs. Inakusahan nila ang mga ito ng kapabayaan at maling pamamahala sa investigasyon. Iginiit ng ina ni Ivana na nabigo ang mga otoridad na ayusin ang crime scene, nagmamadaling ideklara ang sanhi ng kamatayan at nagsagawa lamang ng mababaw na investigasyon. Habang tumitindi ang batikos ng publiko noong August 28, 2024, nag-alok ang gobyerno ng Malaysia ng kasunduan para ayusin ang kaso. Una itong tinanggap ng pamilya, ngunit may kondisyon na dapat gawin ito ng may tapat na hangarin. Sa huli, hindi nagtagumpay ang negosasyon at itinakda ang paglilitis noong October 30, 2024. Kasabay ng civil proceedings noong October 14, 2024, muling naglabas ng panibagong Interpol Green Notice ang mga pulis ng Malaysia upang hanapin sina Alex na 51 years old na at si Luna na 37 sa pag-asang maiharap sila para sa investigasyon. Muling umasa ang pamilya sa naging bagong kaganapan. Makalipas lamang ang 2 linggo, nakamit nila ang isang mahalagang yugto. Nagsimula na noong October 30, 2024 ang civil trial laban sa gobyerno ng Malaysia, isang malaking tagumpay sa larangan ng batas. Gayunpaman nanatiling hindi tiyak kung maisasampa rin ang isang criminal trial laban sa mag-asawang Johnson. Patuloy pa rin hinahanap sina Alex at Luna ng Interpol, ngunit ang pagpapabalik sa kanila mula sa US patungong Malaysia ay maging mahaba at komplikadong proseso sa aspeto ng batas. Bukod pa rito, maaaring hindi pa rin sapat ang mga ebidensyang hawak upang umabot sa pamantayan para sa isang kriminal na kaso. At marahil ang pinakamasakit na bahagi ng kasong ito ay hindi lang ang trahedyang sinapit ng isang 18 years old na dalaga, kundi ang matinding katahimikan na bumabalo sa katotohanan sa loob ng mahabang panahon.